pabigong niya puntang hap sa imulinawan kanunay man gyud diri nga teacher ang atong sila Davao mo ng challenge sa mo among sa Davao City Police Office kung saan pag-sustain ang peace and order sa ato ang siyudad sa Davao. And nagpasalamat ang ato ang Davao City Police Office City Director no Police Colonel Peter Bauzon Madria sa kooperasyon sa ato ang mga kaisan na Davaoenos. When it comes to peace and order, dapat matinabangayid pa ato na nga hinumduman kanunay ma'am no nga dili lang trabaho sa ato ang uniform personnel ang peace and order sa ato ang siyudad sa Davao kundi kitang tanan involved. Ngunang naatay best practice diri sa ato nga siyudad sa Davao ang culture of security nga kung nakita magsalita dili unahan na pag video usa manawag og tabang no mao ginaato ang kanunay nga iparumay sa ato ang mga kaigsuonan nga magtawag dayon sa ato ang nearest police station or call the Central 911 once nga naamay makita may mga panghitabo na kailangan respondihan dayon sa ato ang mga kapulisan. Dili nato paaboton nga maglapas pa ang pinaka-oras o sa pa magtawag sa ato ang mga kapulisan or other uniform person nga naa sa ato ang paliwod. Dili nato gyud kalimtan no ang ato ang responsibilidad isip namulupyo diri sa ato ang siyudad sa Davao. So challenge ni sa ato kay safety cities man ta no isa sa pinaka safe nga lugar diri sa ato ang nasod mo nang kinahanglan magtinabangay ug dili baliwala ibaliwala kung usay nakita nato sa ato ang palibot ni angay nato tabangan o tagaan og aksyon sa ato ang kapulisan. And when it comes to accomplishments man no especially sa ato ang 4 focus directives, number 1 ang ato ang campaign against illegal drugs. Nakita man ninyo, na-observe ninyo nga kanunay ang ato ang pagkandak og bypass operation, bumika na sa mga reports nga na-receive nato from the concerned citizen nga naay mga individuals involved sa illegal drugs. Mo na nga sunod-sunod ang ato ang bypass operation and nagpasalamat again ang ato ang Davao City Police Office City Director Ana no kay sa giingon niya 80 or 70% of that accomplishment is gikan sa ato ang mga kaigsuonan na Davaoenos nga nagpakabana sila ang palibot. And also sa mga may mga warrant of arrest, pasalamat ng Davao City Police Office sa matag barangay man no sa kooperasyon ug tabang sa ato mga stations nga maghatag sila information once nga naa sila ang AOR ang mga tao nga may mga warrant of arrest. And also with illegal gambling, ako na may nakita sa ilang lugar nga naay mga sugal natagaan na og action na mo especially sa mga pamilyado nga imbis ang sweldo ihatag sa ilang pamilya dito sa sugal padulong mo nang apil na siya sa ato ang for focus directives. And also ang ato ang campaign on those firearms kung namo yung mamatigdan nga na individuals nga na ay gidala or nagkupot siya og kanang illegal nga firearms kung pwede mag-report dayon sa ato ang nearest police stations. And nagpadayon hapon ta sa ato ang Upland Ronda, ipadayon ni sa ato ang city director kadako siya impact sa ato ang peace and order, especially sa pag-conhold sa ato ang 8 focus crimes. Upland Ronda mag-start siya from 10 p.m. onwards no mo nang daghang taog accomplishment sa ato ang implementation sa city ordinances mo nang taas ang ato ang tiyo. Gumika na sa ato ang Upland Ronda, especially on the half naked ato na po no and kani pag-inaw sa mga pampublikong lugar. I-remind nato nga natay city ordinance ana dili ta patakaw inom sa mga pampublikong lugar diri sa ato ang especially sa sentro sa ato ang siyudad sa Davao. Sa mga parks, sa mga kalsada, bawal yun na siya. And kami sa Davao City Police Office, one of the instructions sa atong city director na istriktuhan yun ang pag-implement sa ato ang city ordinance. Kaya one of the reasons magano siya nga kung dili nato i-stricto ang pag-implement sa city ordinance, isa na siya nga makadagdag sa ato ang 8 focus crimes bilikan sa kaning hubog-hubog sa mga pampublikong lugar unya mag-away, magdunang-gabay o adat pang mga krimen gamitan kay under sa impluensya sa ilong ng makahubog. Na po. Okay.